Praise, praise the Lord. Hallelujah. Una amin kabsat, una kablawang kayo, ti nasantuan, ken naimbag, nga rabi tayo amin nga pada-pada. Tapnon, amen. Kakabsat data ditoy, kasbay may sa rason, ken panggap, isuday dayawon tayo apo, ken may kadwa, isuday jay. Idatag tayo, dagiti, aming kasapulan tayo ti apo, dagiti nyaman nga pakadagsitan tayo, wano nyaman pagkasapulan tayo ti apo ta. Isu na laan kakabsat, itsungbat, dagiso amin. Nga kunana nga, ti Diyos nga sa pagsaserbihan tayo kakabsat, isu radical man, itakitag na nayon, nga ti Karina, adda kang kanayon kakabsat nga matungtungpal kada tayo so nga nag-asa tayo ita nga rabi ita datay ditoy kitapnon ito tayo nga dagiti amin nga pakadagsan tayo kinkuana ta kunana ti Dios awan ti banag nga narigat kinkuana no laket kakabsat dagidawat tayo kararag tayo ket adda ititinga ti pagayatan na amen ket amo kakabsat nga ti Dios adata kada tayo ti pasensya na tayo kada tayo kasumaddang tayo iti parabor na kada tayo dua ewatek mga tumakda tayo pa ita kantaan tayo mga kunana. Yan. Dan? I worship you guys. I worship you. Kantaan tayo, I worship you, kapsat. Kat puno ko nga ti rason, nga data ito sa dayawon tayo iti apo. Ito tayo amin in all aspects of our lives. Ito tayo kumaamin kakapsat, nga pagdayaw tayo kinkwana, pagraam tayo kinkwana. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds me become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surrounds me become shadows in the light of you. I worship you, God. Hallelujah. I worship you, yes, Lord, hallelujah. Oh, Lord, I worship you, hallelujah. Jesus, the reason I live, yes, Lord, hallelujah. Steward, yes, oh God, hallelujah. I worship you, oh Lord. I worship you, yes, hallelujah. Jesus, the reason I live is to worship you and only you. I worship you, oh Lord. Yes, hallelujah. Yes, Lord, we worship your name, oh God, hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah, Jesus, yes. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Rikdaan tayo mga kakabsati, presensya ti Apo, hallelujah. I worship you. Yes, Lord, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, hadayawin na ka, Mami Santo. When hadayawin na ka. Yes, ikaw ti rason, o God, ganda kami dito. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. When, hallelujah. When sikala, dayawin ka, oh Lord, dayawin ka. Yes, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sikat irason ngagbiaga. Sikat irason
sikati rason. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Dadayawin tayo mani tayo po ito kanito, Lord. Yes, Lord God. Hallelujah. You're worthy to be exalted and high, Lord God. You're worthy to be worshipped, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, glory to your name, oh God. Hallelujah. When amami santuan, si katirason, no apay adda kami dito, gasalinong tibalay mo, Lord God. Si katirason, no apay agbibiyag kami, O Lord God. Hallelujah. Tapnon apo gyamang kami, tapo da kami, da pinili mo, Lord God, kanak mo, tapnon nadagdayaw, kung nagserbikin ka, amami santuan. Lord, agyamang kami, O Lord God. When apo, dagiti puso mi, dagiti espiritu mi, apo na panda, pinagdayaw ken ka. Napuanda, apo ti pinagyamang kingkag, apo ti sa angagbalbaling, wayat mo tunggal may sa kada kami, ulog. Sikati Diyos, O Lord God, di kalman, itakan nagnanayo na po, nga dakila at tapat sa amin, O Lord God, hallelujah. Glory, glory to your name, O Lord God, hallelujah. Tapos na po na kanito, gyamang kami manan, O Lord God, tipiyang tipon-tipon mo, tunggal may sa kada kami, O Lord God, kas apo may tarason, O Lord God, tapos na apo idatagnikin ka, dahil so amin apo, ang kasapulan mi, O Lord God, financially, materially, o repay, kaya kasapulan, apo, ti panakaagas, O Lord God, tamo mi apo nga sikar ti Diyos ang katakilan nga mangagas mi, O Lord God. Sikar ti Diyos, apo, our great provider, O Lord God. Lord, hallelujah, madaydayaw ka launa, O Lord God. You are the God, sikar ti Diyos nga proteksyon mi, O Lord God, hallelujah, glory to you, God. And you are the God, apo, ti mangidaldalan kada kami italdaw-aldaw. Tapnon apo ti kanito, gyamang kami nga rod, O Lord God. Et kinaimbag mo, itibiyag mi, O Lord God, tunggal may sa kada kami, O Lord God. Tapnon apo, sakbay, nga papang kami, taramid mi, O Lord God. Lord, sibibigbig kami, apo, nga tao kami nga nakapoy. Ado apo, dagiti maramid mi, nga sa nga makaayos ang awanam, O Lord God. Tapnon dawatan mi nga rod, O Lord God, nga pakawanan na kami, Pakawan na kami, so aming nga naramidan mi apo nga babak sa ngawanam, O Lord God. Kat linisan na kami, baba na tapatag nga daram, O Lord God. Kat paswam ka na kami, O Lord God, tibiyag nga naldalos, O Lord God, makayay sa ngawanam. Tapos na po, so aming nga dawat mi, idatagniken ka, nga awan tilapad na, nga dumanon tatruno ti parabor mo, amami nga santuam. Kat maawat mi, so aming nga sungbat, apo, karkararang mi, dulakit apo, adda kami itingat pagayatam, amami nga santuan. Lord, agyamang kami nga kanito, Lord God, bendisyon ang tunggal may sa kada kami, manipod ka ubingan, nagiging ka katangan, kat pag may sama, apo, nagiti puso ka ni Espiritu, mi apo, itang nga rabi, amami nga santuan. Kas bendisyon ang mat apo, nagisa sa nga iso, apo, may panayag, tinagtitingan mi, O Lord God, ikan na kami, apo, tinadjusan nga kaya sirib, tapnon apo, sandalag patingga, apo, nga dinggan mi, no di kat adto yung maawatan mi, tunggal sa O Lord God, katadadang may mula, katipos puso kan panpanunot mi, katati manan apo na may nayon, apo, nga taraon, nagiti spiritual, nga panagbiag mi, amami nga santuan. Kas bendisyon nam, ti adi po maapo ng kausaran, ti paayatan mi nga pastor, Pastor Ryan D, O Lord God, apo, itultuloy mo, nga i-bless isuna, O Lord God, apo, inunag mo pa, kaya siri, mo intend mo kinkuan, O Lord God, ti panakaawat, panakamo, nagisa sa O Lord God, tapos apo masabot, agit kasapulan mi, apo, nga spiritual, O Lord God, agyaman kami launa, O Lord God, kay kamaapo kan kanayon, apo, nga ayat, ti ministry, nga iso, in commit mo kinkuan, O Lord God, bendisyon namin na ito, katagraman, kadagiti apo, pamilya na amami na santuan, bendisyon namin da, O Lord God, in all aspects of their lives, O Lord God. Lord, agyaman kami nga ron, agyaman kami, kitidawat mi apo, sikat, agtultuloy apo, may kada kami, aging gati malpas na itong aramid mi. Kadagiti dawat mi, tinaga na po mi Jesus. Amen. Good. Tiempo ng araw ng kapsat, tapos iawat ko ito yung kundawa yun, tayo ito yung Pastor Ryan G. Ito tayo mga tidakil nga pa palakpakin ko na kapsat. Ayan, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. At salamat sa ating Panginoon Diyos dahil muli nagtitipon-tipon po tayo sa bahay-samba ng ating Panginoon upang magkaisa na manalangin, magkaisa na magpuri sa ating Panginoon Diyos dito po sa bahay-sambahan niya. At alam ko na
ang bawat isa sa atin na nandirito, kahit yung mga nasa online, ay may mga panalangin tayo sa ating Panginoong Diyos. May mga gusto po tayong hilingin sa ating Panginoon. May mga ninanais po tayong mangyari sa ating mga buhay, sa buhay ng ating pamilya, sa ating mga kinabukasan. Alam ko, bawat isa sa atin, yung rason po natin kung bakit tayo nanalangin ay yung mahingin natin yung tulong mula sa ating Panginoon. Dahil alam natin na ang lahat ng tulong talaga ay nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Kaya lagi tayong nanalangin, kaya lagi tayong dumudulog sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At sa gabing ito, bago tayo mananalangin sa ating Panginoon, sa ating mga gusto, sa ating mga dinidesire, ay nais ko muna pong ibahagi ang salita ng ating Panginoong Diyos na siyang magsilbing encourage muli sa bawat sa atin. Alam ko na itong ipipreach ko sa gabing ito ay alam kong alam nyo na ito, alam kong napapakinggan ninyo, at sa mga kananayan ay doon sa sentro nung Sunday na i-share ko na ito. At nais ko lamang pong ibahagi muli sa bawat sa atin in the book of 1 Samuel chapter 1. Mag-focus po tayo sa chapter 1, verse 10 and 11 and verse 20. 1 Samuel chapter 1, verses 10, 11, and verse 20. Ganito po ang pagkasabi, verse 10. Buong pait na lumuha si Ana at taimtim na nalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang iyong abang lingkod at sa inyo pong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan sa halip ay pagkalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo, hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. In verse 20, nagbuntis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Pagpalain ang salita ng ating Panginoong Diyos. Dito po makita po natin yung background nito kung bakit sinabi po ito ni Ana, dahil siya po ay hindi nagkakaroon pa ng anak sa panahon na ito. Dahil ang kanyang asawa na si Elkanah ay mayroon din isang asawa na nagngangalang Penena. At itong Penena ay kinukutya siya ni Penena. At talagang si Ana po ay nadudurog ang kanyang puso. Si Ana po ay nalulungkot at gusto din niyang bigyan ng anak si Elkanah. Makita po natin dito na sa chapter na ito ay itong sila Ana, si Penena at si Elkanah ay taon-taon silang pupunta sa bahay ni Yahweh para magpasalamat, para manalangin, para magpuri sa ating Panginoong Diyos. Pero po makita po natin sa kwentong ito na si Ana po ay talagang in verse 10 sabi niya dito in verse 10 na si Ana po ay buong pait na lumuha sa ating Panginoon. Dahil po siya po ay nabibigitan na sa kanyang pasanin sa kanyang problema. Sa kanyang na-stress na siya o anuman nangyari sa kanya dahil sa kanyang problema. At makita po natin ano po yung ginawa ni Ana. Sabi niya dito in verse 10, buong pait siyang dumulog sa harapan ng ating Panginoon. Siya po ay alam ni Ana kung saan po siya lalapit. Dahil siya po ay may problema, siya po ay talagang dumaranas ng kalungkutan sa kanyang sarili, ay siya po ay lumapit sa harapan ni Yahweh. Siya po ay pumunta sa bahay-sambahan ni Yahweh para siya po ay manalangin. At buong puso po siyang nanalangin sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po si Ana, alam niyang may problema siya, alam niyang punong-puno siya ng pait sa buhay, alam niya na siya po ay talagang nahihirapan sa kanyang sitwasyon. Pero po si Ana po, alam niya kung sino ang kanyang nilapitan. Ang nilapitan niya, ang Diyos na alam niyang makakatulong sa kanya.
sa atin din po, alam ko bawat isa sa atin, may mga panahon na tayo po ay nalulungkot, may mga panahon na tayo po ay nakakaranas ng mga negatibong sitwasyon, pait sa buhay. At alam ko din na bawat isa sa atin, alam natin kung saan po tayo tumatakbo. Alam ko na bawat isa sa atin ay tayo po ay nananalangin sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Lumapit siya sa alam niyang makakatulong sa Kanya. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos dahil naniniwala siya sa kapangyarihan ng Diyos. Naniniwala siya sa ating Panginoong Diyos na kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. Si Hana po ay talagang ibinigay niya yung suliranin niya sa ating Panginoong Diyos. Talagang hiningi niya yung dinidesire ng kanyang puso. Talagang isinabi niya kung ano yung gusto niya sa ating Panginoon. Makita po natin dito na sabi niya, buong pait siyang lumuhas. Si Hana po ay buong pait na lumuha at taimtim na nalangin sa ating Panginoon. Makita po natin dito sa mga bandang babang mga verses ay andoon si paring Eli na nakita si Hana na umiiyak, na talagang tumatangis, talagang hiningi niya sa harapan ng ating Panginoon yung kanyang gusto. Kaya nga si paring Eli, si Father Eli, ay napagkamalan siyang lasing. Napagkamalan siyang lasing sa kwentong ito. Kaya linapitan ni paring Eli, sinabi niya, itigil mo yung pag-iinom mo. Sabi nga ni paring Eli. Pero po sinabi ni Hana, hindi po ako umiinom o tumitikim ng alak. At sabi niya, nanalangin lang ako sabi niya, sagot ni Hana, hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap at inudurog. Sabi niya. Ibig sabihin talagang si Hana po, naghihirap siya, dinudurog ang kanyang puso. Normal lang naman sa isang tao na kapag may problema siya, kapag nilalait siya, kapag may gustong gusto na may dinidesire siya, ay talagang nalulungkot siya. Sa bawat nangyayari sa kanya ay talagang andoon yung sakit, yung pait sa kanyang buhay. Kaya nga sabi niya, buong puso akong nanalangin sa Panginoon. Sabi niya, ang damdamin ko po'y naghihirap, dinudurog. Dinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Kaya alam niya, si Hana, alam niya kung saan siya tumakbo. Alam niya kung saan siya lumapit. Walang iba kay Yahweh, sa ating Panginoong Diyos. Na alam niya, na ibinigay niya, Lord, ito yung gusto ko. Sinabi niya, talagang specific yung kanyang sinabi. Gusto kong magkaroon ng anak na lalaki. At nung panalangin niyang yon, ay talagang hindi lang siya basta nang nalangin at hiniling yung kanyang gusto, kundi nagkaroon pa siya ng pangako sa ating Panginoon. Nasabi niya in verse 11, sabi niya, sa bandang huli, kung hindi po ninyo ako pababayaan, sa halip ay ipagkakalooban ng isang anak na lalaki. Sabi niya, ito yung vow niya sa ating Panginoon, ihahandog po siya sa iyo at sa habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo, hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Makita po natin dito na si Hana po ay hindi lang siya lumapit sa ating Panginoon. Alam niya kung sino ang Diyos yung kanyang nilapitan. Alam niya na ang kanyang Diyos ang siyang sasagot o may kapangyarihan na makapagbibigay sa kanya ng anak. Kung babasahin natin in verse 6, in chapter 1, 5 and 6, sabi niya na hindi pinahintulutan ni Yahweh na siya ay magkaroon ng anak. Hindi siya pinahintulutan na siya ay magkaroon ng anak. Pero dahil sa desire ni Hana, dahil sa kagustuhan ni Hana, dahil sa gusto niyang magkaroon ng isang anak, at para hindi na siya laitin ni Penhena, at maibigay niya yung anak niya kay Elkanah sa asawa niyang si Elkanah, at maihandog niya ito kay Yahweh. At makita po natin na alam niya kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran at alam niya na siya lamang ang makapagbibigay ng buhay sa kanya, makapagbibigay ng anak sa kanya. In application to us, na may mga gusto din po tayo, may mga dinidesire din po tayo.
na minsan napaka-imposible. Na minsan ihirap nating isipin na mangyayari yung bagay na iyon. Sabi ko nga, si Sarah, ilang taon siya nung pinanganak niya si Isaac, di ba? Kaya nga sinabi ni Yahweh kay Sarah, meron bang bagay na mahirap sa akin? Walang bagay na mahirap sa ating Panginoon. Walang imposible sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Na kahit na si Ana, siya po ay hindi pinahintulutan na magkaroon ng anak. Pero dahil sa desire ni Ana, siya po ay nagkaroon ng anak. Siya po ay sinagot ng ating Panginoong Diyos ng anak na lalaki. Kaya nga sa atin din po, kung kilala natin ang Diyos na siyang pinaglilingkuran natin, alam natin na siyang makapangyarihan sa lahat. Alam niya yung kaya niyang, alam natin kung ano yung kaya niyang gawin. Sa Kanya tayo lagi lumapit. Sa Kanya tayo lagi humingi ng ating mga kailangan. Sa Kanya po tayo talagang dumulog sa harapan ng ating Panginoon. Kung isipin po natin sa kwentong ito, hindi naman agad-agad binigay ni Yahweh ang Diyos ni Yahweh ang kanyang panalangin. Lumipas din ang panahon at naghintay si Ana ng kasagutan ng kanyang panalangin. In verse 20, sabi niya, in verse 20, nagbuntis at dumating ang araw na ipanganak niya ang isang lalaki na ipinangalan niyang Samuel. Anong ibig sabihin ng Samuel? Hiningi ko siya kay Yahweh. Ibig sabihin, dahil sa kasagutan ng Diyos, sa kanyang panalangin, sa kanyang daing, sa kanyang dinidesire, ibinigay ng Diyos sa kanya at ito po ang ipinangalan niya sa kanya. Dahil hiningi niya ito kay Yahweh, yon Samuel ang kanyang ipinangalan. At dito makita po natin in chapter 2, siya po muli ay nanalangin at nagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Dahil sinabi niya dito in chapter 2 na purihin kita Yahweh dahil sa iyong kaloob sa akin. Kaya nga po dito sa bandang huli nanalangin siya sa ating Panginoon, kilala niya ang Diyos na siyang pinaglilingkuran niya, alam niya yung kayang gawin ng ating Panginoon. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin at nung sinagot ang kanyang panalangin, andun na nagpuri siya, sumamba siya sa ating Panginoon at nagpasalamat sa kanyang ginawa. Ganon din sa atin. Wala tayong pinagkaiba kay Ana. Kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran ni Ana, siya rin yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Iba-iba man tayo ng mga gusto, iba-iba man yung mga pasanin po natin sa buhay, iba-iba man yung mga dumudurog sa ating mga puso, iba-iba man yung mga nagiging sitwasyon po natin. Pero po, tandaan po natin, walang bagay na mahirap sa ating Panginoon. Alam natin na in the right time, ang Diyos sasagutin niya ang bawat panalangin po natin. Matuto lamang po tayong maghintay, matuto lamang po tayong magtiis dahil alam natin kung sino ang Diyos na siyang pinaglilingkuran po natin. Sabi ko nga nung nakarang Wednesday, na minsan natitest ang ating pananampalataya sa pamagitan ng ating paghihintay. Dahil minsan ang tao mainipin. Nuanyati kayat tayo nga dinagos nga mangyari. Pero po ang Diyos hindi ganon. Meron yung pagkakataon na pinalangin natin mamaya, sasagutin na ng Diyos. Pero po minsan may mga pagkakataon na ipinalangin natin, dumarating yung ilang araw, ilang buwan, ilang taon din bago sagutin ng Diyos ang panalangin po natin. Dahil minsan tinetest tayo sa pamagitan ng paghihintay po natin. Yung paghihintay natin sa panalangin natin, yung mga gusto natin sa ating Panginoong Diyos. Kung gaano tayo nagtitiwala sa Kanya, kung gaano tayo talagang porsigidong mahumingi sa Kanya. Yung patuloy na dumadalangin sa Kanya. Kasi nga, baka minsan, no sinongbatan niya po Diyos kararag tayon, no sinongbatan nan, awanan hantay makapagkararagan. Di ba? Kaya nga sa atin din po, bago tayo manalangin ngayong gabi,
napag-aralan natin ang buhay ni Ana, it is a reminder to us na anuman yung mga ninanais po natin, anuman yung mga dinidesire po natin, anuman yung mga problema po natin, meron tayong isang Diyos na siyang takbuhan po natin. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nagkokontrol ng bagay dito sa mundo, ang Diyos na nagmamay-ari sa lahat ng nandito sa mundo. Ngayong gabi, dadako po tayo sa ating pananalangin. Si Ana po talagang iniyak niya yung gusto niya sa ating Panginoon. Talagang sinabi niya ang gusto niya sa ating Panginoong Diyos. At talagang porsigido siyang makamit yung kasagutan ng kanyang panalangin. At siya po ay punong-puno ng pananampalataya. Pananampalataya na ang Diyos ang makapagbibigay sa kanya ng anak. Na ang Diyos ang siyang makakatulong sa kanya. Diyos na nakikinig sa kanyang panalangin. Ngayong gabi, siya din yung Diyos po natin. Handang tumulong sa atin, handang sumagot sa ating mga panalangin, handang ibigay yung mga dinidesire po natin. Alam ko about sa atin. Humihiling po tayo, nananalangin po tayo ng may pananampalataya. Tama po yan. Dahil ang panalangin na may kasamang pananampalataya, ang Diyos ay nakikinig sa mga bagay na ito. Hintayin po natin yung kasagutan, yung right time na ibibigay sa atin ng Diyos na kasagutan ng ating mga panalangin. Kung may mga ilang taon na tayong ipinapanalangin, ilang buwan, o napakahabang panahon na nating pinapanalangin na hindi pa sinasagot ng Diyos, huwag tayong mainip. Huwag tayong magsawa. Dahil ang Diyos, patuloy niyang pinapakinggan ang panalangin po natin at hindi siya nagpapabaya. Akala natin, 10 taon ko nang pinapanalangin, nasumbatan niya po Diyos ato yon. Hindi po. Di natin alam yung plano ng Diyos. Siya lamang ang nakakaalam ng kanyang plano sa atin. Anong dapat nating gawin? Magtiwala lamang tayo sa Kanya at siya lamang ang makakatulong sa bawat isa sa atin. Ngayong gabi po, dadako po tayo sa ating panalangin. Yung mga didesire po natin, yung mga gusto po natin, idulog po natin sa ating Panginoong Diyos dahil alam natin ang Diyos ang may kapangyarihan na makakasagot ng bawat panalangin po natin. Dadako po tayo sa lugar kung saan po tayo manalangin at dudulog sa harapan ng ating Panginoon.
Praise the Lord. Sa gabing ito, dadako po tayo sa ating sama-samang pananalangin sa harapan ng ating Panginoon. Sino po yung mga may prayer request? Yan, pag-pray po natin. Tuloy pa rin natin ipanalangin si Brother Anyalaganan de la Cruz. Manuel de la Cruz. Yan, patuloy natin. Yan, nakita po natin yung unti-unting kasagutan ng panalangin po natin sa harapan ng ating Panginoon. Papatuloy natin panalangin yung healing sa Kanya. Yeah. Yan, Anyalaganan de Nora, ayan. Patuloy pa rin natin panalangin, Sister Nora. Ayan, nakita po natin yung pagsagot ng ating panalangin. Ayan, patuloy pa rin natin para po mapabilis yung recovery po nila. Ayan, si Sister Emelda, ayan. Healing din sa kanya dahil nawawala po yung kanyang boses. Ayan, yan, pag-pray po natin, yung mga kabataan po natin na mag-exam, knowledge and wisdom po sa kanila. At pag-pray po natin si Gerald, yan, healing din sa kanya. Ay, si Sister Arlene, yan, complete healing din. Meron pa po ba? Ayan, kung wala na, tayong lahat ay muling tumayo at yung mga prayer requests, yan, samahan niyo po ako sa panalangin dahil kapag mas marami tayong mananalangin ay mas malakas yung prayer po natin. Yan. Let us pray. Father God in heaven, muli Panginoong Diyos, tinatas po namin muli ang aming mga panalangin sa iyo, Panginoon. Itinatas po namin, Panginoong Diyos, muli ang mga nangangailangan ng kagalingan. Si Brother de la Cruz, Panginoong Diyos, Sister Nora, Panginoon, na nung nakaraang week, Panginoong Diyos, ay dinalangin namin, Panginoon, na sila po yung pagalingin, Panginoon. Sa oras pong ito, Panginoong Diyos, muli, alam po namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na kumikilos sa kanila, na nakikita po namin ang iyong unti-unting pagsagot sa kanilang mga karamdaman, Panginoong Diyos. Sa pagkakataon ito, Panginoong Diyos, muli, itinatas mo namin sila sa iyong harapan, Panginoon, na ikaw ang patuloy na kumilos sa kanila, gumawa ng miracle, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na you are miracle worker, Panginoong Diyos, na siyang patuloy na kumikilos, gumagawa sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoong Diyos, na sa oras pong ito, kung nasa saan man sila ngayon, Panginoon, ay ikaw po ang patuloy na humipo sa kanilang mga pisikal na katawan at iparanas mo po ang kagalingan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, naniniwala po kami, Panginoon, na sa oras pong ito, Panginoong Diyos, ay unti-unti na naman, Panginoon, na manunumbalik ang kalisigla ng kanilang pisikal na katawan at maaris po ang kanilang karamdaman. Sa oras pong ito, Panginoong Diyos, tinasin po namin Sister Arlene, Panginoon, na meron ding karamdaman. O sino man, Panginoong Diyos, na napangalanan, Panginoong Diyos, sa gabing ito na may karamdaman, o miyembro po ng aming pamilya, o miyembro ng church na ito, Panginoong Diyos, na may nararamdaman. Lord, ikaw po ang patuloy na kumilos din sa kanilang mga pisikal na katawan at iparanas mo po ang kagalingan na nanggagaling sa iyo dahil sa iyong mga pangako, Panginoong Diyos, dahil sa iyong mga kapangyarihan, Panginoong Diyos, ay mararanasan po namin ang kagalingan na nanggagaling sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos, salamat, Panginoon, sa patuloy na kagalingan ipaparanas mo po sa bawat kapatiran po namin, Panginoon. May makakilala po kaming mga may karamdaman sa gabing ito. Panginoong Diyos, inatas din po namin ang mga nangangailangan ng karunungan, katalinuhan, Panginoong Diyos, yung mga mag-i-exam bukas, Panginoong Diyos, sa week na ito, Panginoon. Lord, ikaw pong patuloy na kumilos sa kanila, sa yung mga anak, Panginoong Diyos, na mag-i-exam at nangangailangan ng karunungan, katalinuhan, Lord, iparanas mo po ito sa kanila, alala mo po, Panginoon, ang mga napag-aralan po nila, Panginoong Diyos, o yung mga kailangan po nila sa kanilang pag-iisang, Panginoong Diyos,
Pagkita mo po na ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay ng karunungan, katalinuhan sa bawat anak mo, Panginoon, na sa bawat humihiling sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong gagawin sa mga kabataan, Panginoong Diyos, sa mga mag-exam, Panginoong bukas, at sa mga nangangailangan ng karunungan, katalinuhan. Lord, alam po namin, Panginoong Diyos, ibibigay mo po sa kanila itong mga bagay na ito. Salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito, Panginoon, itinatas din po namin ang aming iglesia sa church na ito, Panginoon. Lord, alam mo po ang bawat pangangailangan. May mga projects po kami, Panginoong Diyos. Sa iyo kami hihingi, Panginoon, dahil alam po namin ng provision ay manggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, i-provide mo po ang kailangan ng church po namin ito at gamitin mo po ang bawat mananampalataya, Panginoon. At i-bless mo po ang buhay po ng bawat isa, Panginoon, at upang may bless din po namin ang aming iglesia, Panginoong Diyos. At alam po namin, Panginoon, na itong bahay-sambahan mo, Panginoong Diyos, ay hindi mo papabayaan at patuloy provide ang bawat pangangailangan nito, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po at tinasin po namin ang bawat pumupunta sa church na ito, sa bawat mananampalataya sa lugar na ito, Panginoong Diyos. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, patuloy mong i-bless ang buhay po ng bawat isa sa amin. Patuloy mong tulungan ng bawat isa. Patuloy i-provide lahat po ng aming mga pangangailangan sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. Alam mo po ang bawat sitwasyon po namin. Alam mo po ang bawat suliranin po namin, Panginoong Diyos. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang may kontrol ng lahat at alam po namin na patuloy pa rin na mararanasan po namin ang iyong pangako ay yung kadakilaan sa aming mga buhay. Dahil ay sinabi mo po sa iyong mga pangako, Panginoon, na kami yung mga anak ay may magandang kinabukasan at yan po ang pangahawakan po namin, Panginoon. At alam po namin, Panginoong Diyos, na mangyayari ang mga bagay na yan at patuloy na magtitiwala po kami sa iyo at sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, tinatas po namin ang bawat mananampalataya sa lugar na ito, Panginoong Diyos. Patuloy na palakasin ang bawat pananampalataya ng bawat isa. Patuloy na patibayin, Panginoong Diyos, at patuloy na tulungan mo po kami kapag dumarating kami sa mga pagsubok, sa mga tukso, Panginoong Diyos, o anuman yung atake ng diablo sa amin, Panginoon, upang mapanghinaan po kami ng pananampalataya o ng loob, Panginoon. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na kami bumagsak. Patuloy, Panginoon, na-remind mo po sa amin na meron kang Diyos na tumutulong sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy mong i-bless ang buhay po ng bawat isa, bawat pangangailangan po namin, alam po namin, ibibigay mo po ito, Panginoon. At inaatas din po namin, Panginoong Diyos, ang aming mga leaders, Panginoong Diyos, sa church na ito, na pinapangunahan po ng aming mga pastor, Panginoong Diyos, si Pastora at Pastora Grace, Panginoon. Lord, ikaw po ang patuloy na manguna sa lahat po ng bawat leaders po sa church na ito. Gawin mo po kaming daluyan ng pagpapala sa bawat isa, Panginoong Diyos, at patuloy, Panginoong Diyos, na tulungan mo po kami na magampanan po ang aming tungkulin bilang iyong lingkod, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoon, i-bless mo po ang buhay po ng bawat isa sa amin. Patuloy mong tulungan ang bawat isa, Panginoong Diyos, ang aming pastor, Panginoong, yung mga pastor, Panginoon, Pastor Grace at Pastor Pader, patuloy mo silang tulungan, patuloy na pagkaingatan, patuloy na i-bless ang kanilang mga buhay, patuloy na i-anoint mo po, Panginoon, patuloy, Panginoong Diyos, na ibigay mo po ang bawat kailangan po nila, kalakasan, patuloy, Panginoong Diyos, na i-renew po ang bawat nawawalang lakas po nila sa kanilang pagmiministry o anuman ang ginagawa po nila, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na patuloy mo silang pagpapalain at tutulungan, Panginoong Diyos. At inatas din po namin, Panginoon, ang bawat activities po namin sa church na ito, sa lahat po ng aming gawain, Panginoon, sa church na ito, na aming ginaganap, Panginoon, na aming mga ginagawa, Panginoon. Lord, patuloy na ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na sumama sa amin. Ang iyong Espiritu, Panginoon Diyos, ang siyang patuloy na bumago sa aming mga buhay. Ang iyong Espiritu, Panginoon, siyang patuloy na maranasan po ng nawa ng bawat isa sa amin. Sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon, ay mabigyan ka po namin ng kapurihan, parangal, Panginoon. Turuan mo po kaming magpuri ng totoo sa iyo, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoon, i-remind mo po sa amin na sa bawat ginagawa po namin sa church na ito, Panginoong Diyos, sa iyo, Panginoon, ay dapat mabigyan ka ng kuluguran, Panginoon. Lord, ikaw pong patuloy na mag-remind po sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, sa bawat ginagawa po namin, sa bawat activities, church activities po namin, Panginoon. Lord, patuloy mong pangunahan at patuloy, Panginoon, na baguhin mo po ang aming mga buhay. Sa bawat outreaches po namin, Panginoon, sa bawat
ginagawa namin, Panginoon. Lord, ikaw po ang patuloy na kumilos sa mga taong kuma-attend, dumadalo, Panginoon, sa mga nakakarinig ng iyong mga salita. Patuloy, Panginoon, na itanim mo po sa bawat puso at bawat isipan, Panginoon, at patuloy na mabago ang aming mga buhay. Mabago po ang buhay po ng bawat mga makikinig ng iyong mga salita. At sa mga unbeliever, Panginoong Diyos, na siyang uma-attend, Panginoon, Lord, ikaw po ang patuloy na mag-remind sa kanila na kailangan kanila sa kanilang mga buhay. At Panginoong Diyos, kaligtasan nawa, Panginoon, ang maranasan po niyan ang gagaling sa iyo. Panginoong Diyos, sa gabing ito, alam po namin, Panginoon, na ang bawat kailangan po namin, ang bawat daing po namin sa iyo, Panginoon, ay pinakinggan mo na po, Panginoong Diyos. Bawat isa sa amin na nandito, may mga panalangin sa iyo. Bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, na may mga anak, ay may mga gusto sa iyo, Panginoong Diyos. Naniniwala po kami at patuloy na mananampalataya sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na sumasagot sa aming mga panalangin at kayang-kaya mong gawin lahat, Panginoon, dahil walang imposible sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito na alam po namin ng aming mga panalangin ay nakarating sa iyong banal na trono. At alam po namin, Panginoong Diyos, na sa gabing ito ay kumikilas po na po sa bawat panalangin po namin. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, alam po namin, Panginoon, na miracle ang mararanasan po namin, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na sa gabing ding ito, Panginoong Diyos, makakamit na po namin o mangyayari na po ang aming mga panalangin. Salamat sa kasagutan ng panalangin ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong gagawin sa aming mga buhay. Salamat sa iyong gagawin sa aming pamilya, Panginoong Diyos. Sa church naming ito, Panginoong Diyos. Sa bawat activities po namin, sa bawat taong ipinanalangin po namin, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na ang lahat ng ito ay makakamit po namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, salamat sa katagumpayan, salamat sa patuloy mong pagpatnubay sa bawat isa sa amin. Sa aming paghiwa-hiwalay mamaya, Panginoon, Lord, patuloy kang manguna, patuloy kang mangusap, at patuloy na bigyan ng kapahingahan sa aming mga pagtulog sa aming pamamahinga mamaya, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, at tinatas din po namin, Panginoon, ang mga offering na siyang maliligom. Dalangin po namin na pagpalain mo po ang bawat kamay na magbibigay, Panginoong Diyos, at ang bawat isa sa amin, Panginoon. Gawin mo po kami daluyan ng pagpapala, Panginoong Diyos, at upang maibigay po namin ang bawat tungkulin po namin at may tulungan po namin ang aming iglesia, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, at alam po namin na ibubuhos mo po ang masaganang pagpapala sa buhay po ng bawat isa. Salamat sa gabing ito, Panginoong Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dadako po tayo sa pagbibigay ng ating handog sa ating Panginoon. At awitin natin, magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magandang gabi po at pagpalain po tayong lahat.